Hello, what's up mga Lodi, and for today's video ay meron na naman akong i-share sa inyo at sana ay makatulong sa inyo ang video na to. Meron nga pala tayo dito 3 piraso ng LED bulb. Yung dalawa na to ay DC, ito naman yung AC. So, unahin mo natin dito sa DC. Ito nga palang DC na LED bulb. Kaya ako bumili ng dalawa nito dahil nga kung isa lang ang bibilihin ko, ako pa yung magbabayad ng shipping, 123 pesos. Kaya ang ginawa ko, umorder na ako ng dalawa para yung 123 pesos, dalawa na yung LED bulb ko, tapos free shipping na siya. At saka sa dalawang LED bulb na to, ito talaga yung mas gusto ko. Hindi talaga sana ako bibili nitong maliit na to dahil nga ito lang talaga yung prefer ko na LED bulb. Kaya ko lang siya binili, sayang naman yung free shipping. Kaysa mapunta sa shipping yung pera, in-order ko na lang din ang dalawa para free shipping na siya. So yun, sana hindi kayo nagulang sa paliwanag ko, no? So bakit ko nga ba pinili itong malaking LED bulb na to? Yun ay dahil mas maliwanag siya compare dito. At saka may purpose din ako kung bakit binili ko tong LED bulb na to kahit na mas maliwanag siya. Dahil nga kapag kakain kami, syempre kailangan maliwanag, di ba? So ito ang gamit ko. Pero gumamit ako dito ng controller. Ayan, meron tayo ditong DC controller na kung saan kapag gusto na namin makatipid sa kuryente, matutulog na kami, pwede ko siyang i-dim yung liwanag niya or bawasan yung liwanag niya sa pamamagitan nitong DC controller. So ito naman okay din naman. Kaya kung mapapansin nyo pala dito, wala siyang metal dito, meron lang siyang wire. Dahil nga siya ay DC, direct current. Ginagamit lamang natin na supply dito ay yung mga 12 volts battery na katulad ng battery ng sasakyan, mga lead acid, gel type, or yung mga binubuo natin ng lithium iron phosphate na naka series connection at lithium ion, at marami pang ibang type ng battery na pwede rin nating i-series para maging 12 volts. At yun na nga, para sa akin mas magandang gamitin ito dahil nga kung sakaling magkaroon ng brownout sa lugar nyo, magagamit mo agad yung LED bulb na to basta't meron kang battery. Hindi katulad nitong LED bulb na to, ito naman yung pang EC or alternative current, yung mga sinasaksak natin sa ating grid. Ayan, meron tayo ditong PML socket. Ayan, sinasaksak natin siya dito. Tapos meron siyang plug. Ayan, yan yung sinasaksak natin sa mga outlet natin. Ayan, pang EC yan siya, yung kanyang kailangan na supply. So ganito magagamit din natin kung meron tayong battery pero kailangan pa natin ng mga inverter. Hindi katulad dito na diretso na siya sa battery, basta 12 volts yung battery na gagamitin natin. Dahil yung ano na to, LED bulb na to, ayan, kung mapapansin nyo, ang suggest lang nila ay DC 12 volts. Itong LED bulb nga pala na ito ay 20 watts. At ito namang isa ay 5 watts. Pareho silang pang 12 volts pero magkaiba sila ng wattage. At nung binili ko nga pala yung LED bulb na to, hindi naman ako umaasa na kasing liwanag siya ng mga pang EC bulb. Pero nasatisfied ako dito nung itinesting ko na siya dahil di naman sila nagkakaiba ng liwanag ng EC na tong LED bulb at saka nitong DC na LED bulb. Tapos ang kagandahan din dito mga Lodi ay meron din siyang resistor. Ayan o, hindi lang siya nakadirect sa battery, no? Meron din siyang control, meron siyang resistor para hindi agad mapundi yung ating LED bulb. Ang kagandahan pa rin dito ay pwede pa natin siyang i-upgrade. Pwede tayo dito mag-add ng heatsink. Ayan, kahit yung maliit lang yung pwede pa rin natin siyang maitakip. Pero mas maganda dito sa malaki dahil nga mas malaki to, mas malaki yung mailalagay natin na heatsink dito sa likod para mag-adapt ng init na
galing dito sa LED bulb para hindi siya ganong uminit. Tapos itong likod niya ay made of aluminum. Ayan. Meron din siyang resistor. Marami din yung resistor niya. Ayan. Yan yung maganda sa kanya. Pwede natin siyang gamitin na para sa ating mga grid, at pwede rin natin siyang gamitin sa battery. Sa grid naman, kailangan natin syempre ng charger. Charger to ng TV Plus. Ngayon, para may ideya lang kayo, ipapakita ko sa inyo yung sample. Ito mas maganda siya na gumamit tayo ng controller, DC controller, para mas humaba pa yung lifespan ng LED bulb na to. At saka hindi lang yun, kung gusto natin makatipid sa kuryente, dahil nga meron siyang controller. Yan, kung gusto natin yung diliman siya, pwede dahil meron tayong controller. So ngayon, isasaksak ko lang ito, yung ating charger sa grid. Ayan, isaksak ko lang siya dito sa outlet. Okay, so ayan mga lodi, yung ating supply. Ayan, charger. Tapos puntahin dito. So nakaparallel to ngayon yung dalawa na tong clip ng dalawang LED bulb na to. Ayan. So tingnan natin, pailawin natin silang dalawa. Ayan, doon natin iharap para hindi ganong masilaw. So mahina lang yan mga lodi, yung liwanag nya. Tapos isagad natin. Ayan. So ayan siya. Araw to ngayon mga lodi, mas maliwanag to sa gabi. Ayan. At saka hati pa sila sa supply ng charger. Ayan. Tanggalin natin yung isang clip. Ayan. So ngayon, dito na tayo magkukontrol kung gusto natin ng malakas or mahina lang yung ilaw nya. Ayan. Ayan, mahina lang yan mga lodi. Pinakamahina nya dito sa controller. Pero kung lalaksan natin siya, ayan, yan yung pinakamalakas nya. Kasing liwanag nya rin yan yung easy na LED bulb. Ito kasi sira na. Bali, bahay na lang kasi ito. Sira na, wala nang laman sa loob. Tinanggal ko na. Ayan. Pero hindi ko siya tinatapon dahil nga pwede ko ring ilipat ito dito. Tapos gagamit ako ng ganito. Tapos itong dulo ng tapos itong dulo yung may plug, pwede natin putulin to, palitan natin ng ganito yung clip. Ayan, pwede natin siyang palitan ng clip para pwede natin siyang diretso sa i-connect sa battery. Ayan, mas maganda siya dahil nga naka-thread siya. Ayan. Kaya hindi ko to tinapon dahil pwede ko siyang i-DIY, lipat. Pero okay pa naman to, maganda pa naman. Hindi ko muna siya papakialaman. Ganyan na lang muna siya. So ito, meron nga pala akong heatsink dito, aluminum din to. Yun nga lang, medyo malaki siya. Pwede siyang bawasan para kumasya siya dito sa loob. Hindi naman siya magkakaroon ng short disk dito dahil nga wala namang connection dito yung kuryente. Ganyan, pwede natin siyang idikit dito. Pwede natin siyang bawasan para magkasya siya dito sa likod. Kunti lang ang mababawas natin dito. Ayun, mas maganda siya kapag meron siyang heatsink dahil nga hindi siya agad-agad na iinit or hindi siya ganun kainit katulad ng wala siyang heatsink dahil merong nag-a-adapt ng init. Ito, mas maganda nga kung meron din siyang butas dito para meron siyang sisingawan yung init. Tapos meron tayong controller para pwede natin kontrolin yung liwanag niya. Kung sakaling aliwa, matutulog na tayo, hindi naman natin kailangan na ng masyadong maliwanag. Pwede natin siyang kontrolin para makatipid naman tayo sa kuryente or sa charge ng battery. So yun lang muna mga lodi para sa video na to, at sana ay nakatulong sa inyo.
At yun na nga, hanggang dito na lang muna yung video natin. Thanks for watching.